Umani ng papuri mula sa diplomatic corps ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na manghikayat ng investors mula sa iba't ibang mga bansa. Sa tradisyonal na Van d'Honneur sa Malacanang, ibinida ng Pangulo ang magandang bunga ng matatag na relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa. Narito ang report. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng miyembro ng Diplomatic Corps sa isinagawang Van d'Honneur sa Malacanang kagabi. Ayon sa Pangulo, sa tulong nito, mas nailapit at nakilala ang Pilipinas at tumatag ang ating relasyon sa iba't ibang mga bansa. A great deal has transpired in the last 2.5 years. The Philippines has since embarked on a diplomatic agenda that leverages international partnerships which have translated to increased bilateral engagements and cooperation with traditional partners and new allies in key economic sectors and security areas. This has resulted in a vibrant exchange of high-level visits from many of your officials from your capitals, as well as several outgoing visits from the Philippines of Philippine officials from across many of our government agencies. Dagdag pa ng Pangulo na nagsilbing daan ang ugnayang ito na mapalakas ang ekonomiya ng bansa dahil sa pagpasok ng mga potential investor sa kabilaan niya ng ilang geopolitical tensions. Pagmamalaki ng Pangulo, nananatiling isa sa may pinakamatatag na ekonomiya ang bansa sa Asia. Ibinida rin niya na umabot sa 4.42 trillion pesos ang total revenue collection na katumbas ng 16.7% ng GDP. Pinakamataas anya sa nakalipas na 27 taon. Gayon din ang pag-angat ng credit ratings ng bansa, pati na ang pagbaba ng unemployment rate. Pero giit ng Pangulo, patuloy na magtatrabaho ang pamahalaan para magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. I certainly hope that this trend will continue as it signals that there are more employment opportunities in the country. My dream remains that to be able to say that one day that we can say that overseas work is purely a matter of choice and not one of necessity. Kumpiyansa naman ng Pangulo na maaabot ng bansa ang GNI per capita na itinakda ng World Bank para maiangat ang bansa sa upper middle income status. Yan anya ay sa pamamagitan ng pagtutok sa infrastructure investment, pagpapalakas ng ease of doing business, gayon din sa national competitiveness na ayon sa Pangulo ay makapanghihikayat pa ng mga mamumuhunan. Muli namang iginiit ng punong ehekutibo na patuloy na isusulong ng bansa ang kapayapaan at kaayusan, gayon din ang pagsunod sa international law dahil walang ibang paraan anya para makamit ang peace at development kundi sa pagsunod sa rules-based international order. Kasunod niyan, tiwala ang Pangulo na kaya ng mamuno ng bansa para itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa international agenda. Kaya nais anya ng bansa na magkaroon ng permanenteng pwesto sa United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Our candidature is consistent with our long-held view that we need to further strengthen multilateralism through efforts that will reform the Security Council and revitalize the General Assembly. I take this opportunity anew to convey to your respective governments our earnest request for your support to our UNSC bid, and we hope for your support when the time comes, when we are indeed sitting as a member of the Security Council. Nasa mahigit 140 bisita ang dumalo sa aktibidad na kinabibilangan ng ambassador ng iba't ibang mga bansa, mga miyembro ng Diplomatic Corps, gayon din ng ilang international organizations. Ang Van d'Honneur ay isa sa mga official reception na pinangungunahan ng Pangulo. Isa ay para sa bagong taon, habang ang isa pa ay tuwing ginugunita ang Independence Day. Pinuri naman ng Diplomatic Corps ang mga napagtagumpayan ng bansa nitong nakaraang taon at nagpahatid ng kumpiyansa ang mga ito na mas uunlad pa ang bansa ngayong taon. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., for his well-being, health, and success, and to the peace, prosperity, and happiness of the Filipino people. May God bless the Philippines. Mabuhay. Cheers. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.